Operation Tulong USA. Wow! Bago na naman mga kapilipino ang nais kong ipakilala sa inyo. Pero bago yan, ay nais ko muna kayong kumustahin lahat. Maraming salamat at mabuhay ang ating mga kapilipino at ka-OFW na nasa 81 countries worldwide at nasa 738 cities sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ako'y nagagalak sapagkat patuloy po ninyo na wow, meron pa akong palakpakan to sa 81 countries. Bakit? 3 country lang yata pumalakpak. So, yun ang ibig ko sabihin mga kapilipino na ako'y nagagalak sapagkat ipinagkakalab nyo yung panahon para man din ay maging tulay ng komunikasyon ng ating himpilang Utusan.tv. Ma-reach out namin kayo sa mga impormasyon sadyang kailangan natin, lalo-lalo sa mga ka-OFW natin na nais na ihayag ang kanilang damdamin at kalagayan ng kanilang trabaho sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayon ay isang bagong programa ang inyo pong matutunghayan dito sa ating himpilan. At malalaman natin kung ano itong programang ito sa magitan ng isang napakaganda na magiging host ng programang yan. Ating kakaugnayin at aalamin kung sino itong napakagandang ire. Nahulog ng langit sa atin. Welcome sa ating studio. Hi, Manny. Jamie Bacani. Hello, kamusta po? Okay, batiin mo ang ating mga ka-OFW, mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo. Yes, kumusta po kayong lahat, mga OFWs natin, mga kababayan, mga ka-Pilipino ni Kuya Manny dyan, yung mga ka-eheman mo dyan. Kumusta po kayong lahat? Yes, at natutuwa po ako na makakasama ko na po kayo malapit na dito sa Otusa.tv, diba? Wow! Mga ka-Pilipino, ang ating kausap ngayon, ang inyong magiging regular na kaulayaw sa Himpapawid. Wow! Tuwing araw ng Martes, right? Martes po. Tuwing araw ng Martes. Abangan ninyo kung anong oras. Sabagat, iba-iba naman kasi ang oras sa kinaroroonan ng ating mga ka-OFW, katulad yung mga nasa Middle East. Itong oras na ito, alas 10 ng gabi. Doon. Sa Pilipinas, ngayon ay alas 3 na madaling araw. Madaling araw. Sa United Kingdom, ngayon ay alas 8 ng gabi. Kaya, paikot-ikot tayo. Sa Amerika, naku, hindi, anong oras ba ngayon? Anong oras nga pala ngayon? Alas 12. So, yan. Abangan ninyo tuwing Martes. Paano kung halimbawa, hilingin nila araw-araw ka na lang? Araw-araw. Di, nandito ako araw-araw. Dito ako matutulog. Maglalatag na ako dito. Oo nga, di ba? Kung gusto lang nila. Kung gusto nila. Gusto niyo ba yun? Oo. Ano ang magiging title ng iyong programa para sa ating mga ka-Pilipino at ka-OFW at the same time, ang mga viewers natin sa United States at mga iba't ibang bahagi ng mundo na sumusubaybay sa atin? Yun. Ang title po ng show natin is Celebrity Hours USA. So, iimbitahan po natin dito yung mga pwedeng mga singers, mga artists dito sa LA, or kung sino man mga bumibisita sa ating mga celebrity dito from the Philippines, kung sino mga nandito, di ba? Wow. Para mas ma-reach out kayo dyan, mas makita nila kayo dyan. Sana naman kapag ka nandito ako. Pwede ba kitang interviewin? Hindi, ang diba, ibig ko ikaw sabihin, celebrity dito? gusto ko na pag nag-i-interview ka, lalo-lalo ng mga director sa pelikula, na kailan nandito ako. Nako, syempre. Alam mo kung bakit? Oo, bakit? Para matuklasan naman nila ko artista. Si Kuya Manny po ang una nating guest. Para makilala nyo siya lalo. Di ba? Ikaw ba ay ririnig ko na ikaw ay kumakanta sa isang lugar dito sa LA
Saan ang regular mong kinakantahan? Ayun po, every Thursday and Friday, kumakanta po ako sa Kapistahan, sa LA, sa downtown. And every Tuesday night, yun, sa Noipits po, sa Glendale. Dahil siyempre, hindi naman alam ng ating mga ka-OFW, mga ka-Pilipino na sa iba't ibang bahagi ng mundo, ano yung Kapistahan? Ano po siya? Karaoke restaurant po siya. Ito ay kinikater ang mga Pilipino. Mga Filipino restaurant po to. Yes. Nasa pusod ng LA? Nasa pusod ng LA. Yan. May tinatawag tayo ritong Filipino community. Doon ba sa area na yon? Sa Filipino Historic Town. Wow! Kaya marami talagang Pilipino doon. Alam mo, maraming nagsasabi na yung mga bumibisita doon, na galing Pilipinas, feeling nila nasa Pilipinas pa rin sila. Kasi yun yung binibigay naming, alam mo yun, yung saya sa tao, na parang nasa Philippines ka din. May mga naho-homesick, diba? So, by profession, ikaw ay singer? Singer po talaga. Oh. Yes. Dito naman sa isa, binanggit mo, ano ba yun? Calpito Pitch? Ano ba yun? Noipits. Talaga din naman to si Calpito. Siningit yung apelyedo. Kabantot naman. Sorry. Okay. Okay. Mabango. Okay. Mabango yan. So, ano naman itong Noipits? Ang Noipits naman, ano din siya, restaurant naman siya, pero meron din kaming karaoke every Tuesday night. Nag-host ako ng karaoke and singing contest din every Tuesday night. Singing contest siya, sa buong taon siya. Aba. Tapos, sa Noipits, doon din nagpupunta yung mga celebrities na bumibisita dito galing Pilipinas. Doon sila minsan nagkakaroon ng mini show, mini concert. Yun. Kasi it's a big place din. Para sa mga Filipino restaurant din. O di mapapanood ng ating mga ka-OFW yung mga resulta ng inyong karaoke contest na yun, yes. Yearly or whatsoever. Talaga din naman magiging sentro ngayon ng puntahan ng mga celebrities yung area na yon para mapanood natin, di ba? Malay ninyo, kung director ngayon naroon, matuklasan si Calpito. Bida ko ng, meron ako talaga iniisip na pelikula, na bagay sa akin. Ano to? Gilagid ng Matching. Gilagid ng Matching. Kaya, tapos subtitle. Ano? Buntot ng Toro. Ikaw ba ay, huling-huli naman palakpakan ko. Pambihira. Ikaw ba ay paano mo nalaman na meron kang talent sa pagkanta? Sa pagkanta. Dahil professional singer, siyempre bago iyan, ay merong mga pinanggalingan kung paano. Naku, mahabang story yata ito Hindi, sa totoo lang sa amin, sa family namin, dalawang tito ko lang talagang kumakanta. Talagang Ako, Sino? Si Olson na nasa Singapore, Tito Olson, and Tito Oli na nasa New Jersey. Yan. So, mga OFW din. Hello! So, yun, sila lang po talaga yung kumakanta. And then, when I was 8 years old, kumanta, kasama po kasi ako sa choir nung bata pa ako. And then, sumali ako sa singing contest when I was 8, yun, sa school. Tapos yun, doon ko na-start na parang na-develop na rin. And then when I was back in the Philippines, training din po ako for singing. So, ayun, mas pinursu ko pa siya. Ayun. So, may formal training ka din pala. Opo. Paano, kinukwento nila na nag-aaral ako ng voice culture, nag-aaral ako ng singing. Paano yun? Yung mga ganun ba yun? O paano? Basta kasi bago kami mag-start, pagpasok pa lang namin sa training, bago mag-start, every session meron kaming yung breathing exercise. Meron, kasi dalawa rin yung naging training ko magkaiba. Yung isa, nag-start kami sa parang nag-vocalize kami na yun nga, yung mga ganyan. Yung isa naman, parang yung mga ganon. Sorry. Nagulat ka. Direct nagulat ka rin. Akala ko tinatabon mo na ako Hindi kasi kailangan, pinabubuka mo muna yung vocal cords mo bago ka, kumanta. Para hindi mabigla. Hindi nyo ginagawa. Ito ay, ang author nito ay si Calpito, yung Exercise of the Tongue. Exercise of the Tongue. Yeah.
Have you heard any of the exercise of the tongue, Philip? To? Parang wala yatang gano'n. You haven't. This, I'm the author of this. Just practice. No, like this. Ayan, yan nga. Ganon. Yeah, merong ganyan din kami. Meron din kayo. Kaya lang I do it alone in my car while I'm driving. Kasi, one time naggaganyan ako, nagda-drive ako, kasama ko yung friend ko, papunta kami sa show, and gumaganyan ako. Hindi, yung dila. Hindi dito. Yung dila ang umiikot. Sige nga. Gawin. Pwede bang sa bahay ko na lang? Bakit di na lang ako panoorin? Okay. So, pero thank you dyan sa tongue exercise na yun. Yun ang nakita ko na every morning na effective sa mga announcer. Para maging mabilis magsalita. Yun nga. Parang Okay. Martinez, ibon, diba? Tuwing Biyernes nilalapnosan yung dila. Ganon din ang tao, kinakailangan everyday na exercise yung dila para sa mabilis. Ganon. Paano naman napunta ka sa Amerika? Sa Amerika? No, kasi nung college ako, talagang nagpupunta na kami dito for vacation. Pinupunta namin yung daddy ko, nandito siya. And then, tapos nung gumraduate ako ng college, nag-decide ako talaga na gusto ko nang magstay dito. So, ayun, I went here yun yung mga gustong pumunta dito sa Amerika din. Nag-start ako dito as tourist, and then kumuha ako ng student visa din para tuloy-tuloy na din. Oh, okay. So, ayun. Itong pagiging professional singer mo, meron ka na bang na-release na kanta mo sa CD or tape or... Kasi kadalasan po mga cover songs po yung mga ginagawa ko. May mga kaibigan po ako na nagsusulat ng kanta sa akin, pero hindi ko pa naaasikaso. Kaya puro cover songs po muna ginagawa. Anong ibig sabihin ng cover songs? Mga kanta, mga original music ng mga singers, ng mga totoong singers, tapos kinakanta ko. Wala ka pang in-release na sarili mong CD or tape? Oo. Baka dito kang release. Baka hilingin ka ng mga mga kabulungan ni Kuya Joey Galvez na 4 na milyon. Ayun, dami. So, ako'y nagagalak dahil maaaliw sila. Ibang klase naman ng presentation ang iyong ibibigay sa ating mga tagapanood na kinabibilangan ng 81 bansa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya, thank you very much sa iyong magiging programa. Yayain mo ang ating mga tagapanood. Go ahead. Yun. Ini-invite ko po kayong lahat saan man sulok ng mundo. May sulok ba ang mundo? Ini-invite ko po kayo every Tuesday po. Abangan po natin yan dito po sa otusa.tv. Yes, Celebrity Hours USA. Wow! Okay, mga Kapilipino, si Jamie Bacani sa kanyang palatuntunang Celebrity Hour USA! Wow! Kaganda yata. Okay na bang maging intro yun? Pero paka-introhan natin doon sa talagang professional na boses para sa mga intro, si Joey Galvez. Mga Kapilipino, ang inyong lingkod, nag-aanyaya sa inyo na man din abangan tuwing Martes ang bagong palatuntunang iniaalay po bahagi ng paglilingkod ng pambayan ng Utusa.tv, ang Celebrity Hour USA with Jamie Bacani. Sa inyong lahat, ang inyong lingkod, Kuya Manny Calpido po nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay pasa. Sa inyong lahat, salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.